بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sura Al-Fil, ang elepante. Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Ashram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sanaa, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaba sa Makkah, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sanaa kaysa Kaba al-Bait al-Haram sa Makkah na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niyaon noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Makkah at wasakin ng tuluyan ang Kaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang narito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Makkah. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatipook ng Makkah, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Ashram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Makkah, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumakas si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng bato ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng ala sa mamamayan ng Makkah. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Makkah. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila, na nagpupukol sa kanila ng bato, sijil, yari sa pinatigas na luad, at sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.